Posible bang makapag-day tour sa Siargao in my 8-hour layover? Nako, pwedeng-pwede. Pakita ko sa inyo kung paano. Ang flight ko kasi talaga magmula sa Clark, Pampanga ay papunta ng Cebu via Cebu Pacific at meron akong 8 hours na layover sa Siargao. And since mahigit 5 years na magmula nung huling nakabiyahe ako ng Siargao, gusto kong makita kung ano yung bago dito. 5 o'clock ng madaling araw yung biyahe natin at nakapag-arrive tayo sa Siargao ng 7 a.m. Para convenient at tipid sa oras, bago pa magpunta ng Siargao, nag-book na ako ng tour guide. Hinanap ko lang siya randomly sa Facebook and I'm super happy na ang nabook kong tour guide ay itong si Kuya Mel. Kasi ang galing mag-take ng videos and pictures at meron din siyang drone so makukuhanan kanya ng magagandang drone shots. Binigay ko lang sa kanila yung listahan ng mga gusto kong puntahan at sila na yung bahalang nag-budget sa oras ko. Una naming pinuntahan itong bagong sumisikat na Mountain View Deck sa Northern Siargao. Pagdating dyan, ayan, kinuhanan na agad ako ng maraming pictures and videos ni Kuya. Ang weird nga lang ng weather nung nagpunta ako kasi nakatirik naman yung araw pero dark gray yung clouds. After that, pumunta kami dito sa isang beach kung saan literal na ako lang ang mag-isang turista. Tumambay ako dyan for 1 hour tapos dumiretso na kami dito sa Maasin River para makapag-boating. The entire boat ride is about 25 to 30 minutes round trip at sa dulo nito merong napakagandang secret lagoon. Ang sarap magbabad dito guys, malamig yung tubig, malinis. Tumambay ako dyan for about 20 minutes. Meron ding mga sari-sari store kung gusto mong bumili ng snacks. Tapos nagpahatid na ako pabalik. Tumuloy kami sa Pilar Coconut Plantation kung saan naranasan kong magpa-take ng video sa sikat na human drone. Tuwan-tuwa ako dito kasi ang gilas ni Kuya magaling ring mag-take ng picture so ang dami niyang kuha sa akin dito. Kaya kahit mainit at nasa sunburn na ako, laban lang. Ang daming bago sa Siargao. Meron ng Watsons, Tom and Tom's, Andox, mga sosyalin na resto bar, 24 hours na cafe at mga international restaurants. Gusto ko sanang puntahan itong Isla Corgi Cafe because they're the first and only in the Philippines. Alala ko tuloy yung cafe sa Bangkok na maraming husky. Sobrang looking forward ako na makita itong mga babies nila kaya lang sarado sila today so babalikan ko na lang kayo next time. After that, sinubukan ko naman itong sikat na Isla Turon. Ang dami ko kasing nakikita nagpo-post nito. They serve different flavors of pinasosyal na turon and it was so good. Pagkatapos niya, nagtingin-tingin muna ako ng souvenir habang umiinom ng fresh coconut juice at dumiretso na ako dito sa sikat na Cloud9 Boardwalk. At this point, ang hapdi na ng muka at mga balikat ko sa sunburn pero ito todo na natin to. Ayan si Kuya, very supportive na sinusundan talaga ako ng drone kahit saan ako magpunta. Low tide nga lang kaya ayan nakikita niyo yung mga bato, yung seabed and mga corals pero pag high tide umaabot talaga yung tubig hanggang dito sa Mitulay. After that, meron pa naman akong enough time para mag-dine in sa isa sa mga restaurants dito. Yun nga lang, di naman ako gaanong gutom at wala akong kasama so nagpahatid na ako sa airport. Dito I still had about 1 hour para magpahinga at hintayin yung eroplano papunta ng Cebu.